So ituloy natin yung pag-aaral patungkol sa the mystery of the manger, exploring the whole story of Christmas. Nag-aaralan natin siya para hindi yung pop culture yung nalalaman natin about Christmas. Pinag-aaralan natin siya straight from the Bible itself, na sa ganon, kung meron tayong naririnig, nakikita ng mga sort of Christmas things or stuff or stories around us, alam natin kung human imagination siya or hindi. Kung biblical siya or tradition lamang na kinagis na ng tao. At ang isa sa kinagis na nating lahat, basta't pagdating sa Christmas, ay yung pop culture says 3 kings visited the baby Jesus after his birth. Kaya nga may 3 haring nagsidalaw, di ba? Tapos yung we 3 kings, di ba, of Orient or bearing gifts we travel afar. At marami pa yan. Maging sa movie, sa mga Christmas songs, maririnig natin yung patungkol sa 3 kings. Hindi lamang yon. According sa pop culture, they said their names was Melchor. Sabi na iba Melchor daw eh. Melchor, Gaspar, and Baltasar. Hindi lamang yon. They said, until today, you will see the 3 king stars in the sky. Kaya hindi ba, meron kasi 3 stars na magkakasunod sa langit. Kapag nakita mo yon, yun daw yung 3 kings. Hindi lamang yon. Di ba, after ng Christmas or New Year ba yun, meron pang 3 kings na tinatawag? January, ano? Makikita mo raw yung 3 kings, yung stars ng 3 hari. Which is actually naman, sa buong taon naman, nandun lang yun eh. Hindi naman nawawala. Lagi lang siyang narayan. So maraming kwento, myth, story, theory surrounding yung 3 kings. Kaso ang tanong, how biblical yung mga paniniwala ng tao patungkol sa kanila. Kaya pag-uusapan po natin, the wise men from the east. Kasi nga, even though nariyan lang naman ang Biblia, ang katotohanan, even yung mga pinanggalingan nating mga dating relihiyon, hindi man lang i-elaborate. Yung talagang biblical ng kwento. Pwede naman sana na kapag tumayo sila sa pulpito, tumayo sila sa altar, ikwento nila, ito po yung biblical na kwento. No? Ituro nila yung biblical na kwento patungkol sa mga taong ito. Kaso, they don't. Hinahayaan na lang yung mga tao, sige, kung ano yung gusto nyo paniwalaan ninyo. So last time po, napag-usapan natin kung gaano ka-blessed yung mga shepherds. Sila yung unang nakarinig ng Christmas news. Yung pagkapanganak, di ba, ni Jesus Christ. Sila yung unang nakarinig ng the first Christmas greetings, yung Christmas carol, sort of, kasi yung mga inaawit natin tuwing Pasko, kinuha lang naman sa sinabi ng mga angels doon sa mga shepherds. Especially yung Gloria et excelsis Deo. Instead na ang puntahan ng angel or ng mga angels ay yung priests sa temple, yung mga Sadducees, yung mga Pharisees, yung king by that time, hindi sila ang naging recipient ng kauna-unang Christmas news, carol, greetings ay yung mga shepherds na nasa field. Mga nag-aalaga ng tupa or hayop doon sa field. At nakita natin na naging bunga noon, sila rin naman yung kauna-unahang nagbalita about the first Christmas, dun sa first Noel. Ipinangalat nila yung kwento, yung narinig nila, yung balitang kanilang na natanggap. At nakita rin naman nila syempre mismo yung yung lugar kung saan pinanganak ang ating Panginoon. Jesus Christ Himself, maging yung first couple. So babalik tayo ngayon dito sa wise men. Sabi nila, ang tawag daw sa kanila ay 3 kings. Ngunit ang binabanggit sa Biblia, wise men from the east. At para malinaw, babasahin natin yung Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Ang sabi dyan, now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, so by that time siya yung hari, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he? Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star, when it rose and have come to worship him.
When Herod, the king, heard this, he was troubled. And all Jerusalem with him. Ibig sabihin, kumalat. Kumalat yung balita patungkol dun sa bata na ipinanganak. Ngayon, kaya maraming Bible scholars ang nagsasabi, kapansin-pansin ang pagdating ng mga taong ito. Kasi nalaman ng lahat. Kasi all we know, according sa mga illustrations, sa Bible, sa comics, sa movie, basta merong tatlong dumating doon, lumuhod sa paanan ni Jesus Christ. But this, convoy itong mga ito. Convoy. Hindi sila tatlo lang na dumating doon. Kapansin-pansin yung pagdating ng mga tao. Unang-una, from the east. Kakaiba yung itsura nila. Okay, mamaya mapag-uusapan natin yan. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. What's this? Ba't may mga dumating na ganitong klase ng mga tao? And assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. Yung mismong hari na Israel, hindi alam yung scripture. Samantalang yung Pentateuch, from Genesis to Malakay, meron silang scripture. Ano ginagawa ng mga, naturingang hari. Pero siya mismo, leader, walang alam sa scripture. Nakakahiya, Nakakahiya. So, nagtanong siya. Samantalang, nasa Micah naman yan Nasa Micah. They told him, in Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet. Ito yon sa Micah. Verse 6, and you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. Kaya ang Biblia po, hindi siya book of fantasy. Historical book po ang Biblia. You want history? Gusto niyo malaman yung history of mankind? Read the Bible. Gusto niyo malaman yung pinagmulan ng tao? Read the Bible. Gusto niyo malaman yung ano nangyari bago ang tao? Read the Bible. Gusto natin malaman kung ano meron bago ang physical universe? Read the Bible. Gusto natin malaman ano nangyari sa spiritual realm bago ang physical? Read the Bible. Hindi lamang 'yon. Hindi mo lang malalaman ang simula sa Biblia, malalaman mo rin yung ending because of the book of Revelation. The Bible is the complete book ever. Wala nang katulad na libro ang Biblia. Sa Biblia, you have a glimpse nung perfect knowledge pagdating sa simula hanggang sa wakas ng mundong ito. Hawak natin sa kamay natin. So, ika nga, hindi na tayo dapat nagugulat sa nangyayari sa mundo ngayon. Huwag nang magulat. Sabagay, kung hindi nagbabasa ng Biblia, nagugulat talaga. Di ba, panayan lingdol nga ngayon No? Look at the signs. Sabi nga ng Panginoon, ang galing nyo yung tignan. Yung signs of the ng weather, kung uulan o hindi. Pero yung signs of the times, hindi nyo alam. Kung gusto po natin tignan, malaman yung signs of the times, Biblia lang ang source, nothing else. Bible alone. Malalaman natin yan. So yun ang kakulangan, frailty ng hari na ito. So verse 7, nung malaman yun ni Herod, he summoned the wise men secretly, and ascertained from them what time that the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying, go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word, that I too may come and worship him. Pero alam naman natin kung ano talagang takbo ng utak ni Herod, di ba? Ano laman puso niya? Evil. Isa to sa pinaka-evil na tao sa balat ng lupa, itong si Herod. Maging yung mga taong nasa paligid niya. Evil. So after listening to the king, they went on their way. And behold, the star that they had seen when it rose went before them, until it came to rest over the place where the child was. Yung mga atheists, yung mga scientists, yung mga Christians na tinatawag, akala, ang para sa kanila ay UFO ito. Kasi nga naman, saka nakakita ng star tumigil sa tapat ng isang bahay. Imposible. Imposible. Next week pag-uusapan natin the star of Jesus, no? Pero imposible for them, no? Ang tanging kumbaga kapaliwanagan kung paano nangyari yan, UFO yun, alien. Anyway, naniniwala kasi mga atheists, yung mga non-believing na mga tao na aliens ang mga lumikha sa atin, no?
O, bahala sila. Diba? Sikat na sikat siya noong 1980s, si Eric von Daniken, yung Chariots of the Gods. Kapag pinaliwanag nila yung mga biblical story, katulad kay Ezekiel, kay Elijah, yung Chariots of Fire, UFO daw yun, kinuha si Elijah ng UFO. Kaya raw nabiyak yung dagat, tinira ng UFO ng beam or what, yung tubig para may biyak. At lately, ang ginawa ng mga scientists, ng mga magagaling, tinry nilang ipaliwanag scientifically, using the human mind, yung plagues, yung 10 plagues sa aklat ng Exodus. Scientifically, pinaliwanag nila, pero alam natin, kalokohang malaki. Because we believe in God, and with God, all things are possible. All things are possible. Ang isang nga sa example natin, di ba? Saka nakakita yung sakit na utusan. Ang tao, pag inutusan mo, tigas nga ng ulo eh. Pwedeng lipat ka ng konti kasi may upo pa. Ayaw kumilos. Yung ketong, pag inutusan ng Lord, ketong layas. Layas ka agad ang ketong, di ba? Magaling ka agad yung tao. Mas masunurin pa yung ketong kaysa sa tao minsan eh. Ganun yung demonyo. Sunod sa Panginoon. O minsan yung mga demonyo, ganun din. No, Satan, go away. No? Legion, lumipat sa baboy. Lipat ka agad. Pero ang tao, titigas ng ulo, no? Walang pinakamatigas ang ulo among the creation, kundi tao talaga. So si Herod, kasama siya dyan. One of the most evil person sa balat ng lupa. Ngayon pa man, according sa kwento, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child. So ibang eksena na po ito. Yung eksena po ng shepherd, na kung saan nasasabsaban pa si Jesus Christ, mga ilang araw, ilang linggong lumipas, saka pa lamang dumating yung mga wise men. Kasi isa yan sa, ano ba tawag dito, pang-rebat sa atin ng mga unbelievers, ng mga hindi naniniwala. Kita mo, sabi sa Biblia, sa ibang part ng Biblia, sabsaban, tapos pagdating dito, nasa bahay. Kulang lang sa imagination eh. Kulang kasi sa tunay na pagbabasa. At in the first place, kapag binasa ka sa Biblia, walang belief. So yung pong eksena ng shepherd, nung gabing mga anak si Mother Mary, nasa sabsaban talaga sila. Pero after few days or few weeks, dumating naman yung wise men. Inabutan na nila yung mag-asawa, nasa bahay na. So meron ng available na room. That's why. So kasi po, kaya ako ina-elaborate, may magtatanong sa inyo yan. Especially yung mga non-believers. Mo? Mali-mali naman ang Biblia eh. Nasa sabsaban daw, tapos dito nasa bahay. Ano ba talaga? Hindi lang sila nag-aaral maigi or ayaw nilang mag-aral talaga. So they saw the child with Mary's mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Dito ngayon nagsimula yung myth of three kings. Kasi tatlo yung regalo. I will not buy that. I will not buy that. Minsan nga, pag nagregalo ka, dalawa eh. Sa isang pagkakataon, ibig sabihin, dalawa yung nagregalo sa kanya. Hindi, syempre. All we know is more than 3. Ito mga ito. They are more than 3. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Hindi na sila bumalik kay Herod because they know, no, through the Holy Spirit, through that vision from the Lord, kung ano yung plano talaga ni Herod. At ibang kwento yon, hindi natin pag-uusapan ngayon. So specifically, pag-usapan natin yung wise men at yung mga gifts na kanilang ibinigay sa ating Lord at yung actions na kanilang ginawa matapos lang makita yung sin, makita yung baby at yung first family. Before that, meron ba kayong gustong itanong or comment? Kaya last Friday, nung namimili kami ng kakantahin para sa ating Christmas celebration, talagang pinili namin yung kakantahin. Kasi marami tayong paboritong Christmas songs, napaka-unbiblical ng kwentong laman. Di ba? So, it's not that really easy, pero doable naman eh. Difficult but doable. Marami namang mga biblical na mga Christmas songs na pwede tayong kantahin. Kung wala po, dito sa nabasa nating kwento na ito, straight from the Bible, makikita natin, contrary to popular belief, number 1, the Bible did not say they are kings. Hindi po.
Kung magre-research kayo mga kapatid, they are not kings, but they are kingmakers. At pag-uusapan natin mamaya, sino ba itong mga taong ito? Pero example natin, halimbawa sa England, di ba? Hindi sa United Kingdom, to be specifics, no? Kasi 3 kingdom na pinagsama-sama yan eh. Ngayon sa United Kingdom, pag nagtatalaga sila ng bagong hari, tatlong priests ang nasa coronation. 'Di ba? Yung kingdoms, yung 3 kingdoms na nagsama-sama, 3 representative na priest ang pupunta sa coronation. Sila magde-declare na ang taong ito ay hari nga ng United Kingdom. So in a way, ganun din po itong wise men. No? They are king makers. Sila yung mga taong nagtatalaga kung ang taong ito ay karapat-dapat maging hari. So, una, walang binanggit sa Biblia na hari sila. Wala. Number 2, the Bible did not say they are 3. Nagsimula nga lang kasi yung 3 kasi 3 yung regalo. But then again, kung wala naman kasi sa Biblia, why believe on that? But what we believe is they are more than 3. They are many. Number 3, of course, the Bible did not mention their names. Si Melchor, si Gaspar, at si Baltazar. Walang binanggit. Kahit pagbalik-balik rin po natin ang Biblia. Of course, may mga traditions kasi. May mga popular traditions na kapag binasa mo, it seems may pangalan itong 3 ito. Kaso nga, kung walang binanggit na 3 kasi, they are more than 3, then dapat ang binanggit na pangalan, more than 3 din. Walang kinaibahan dun sa 2 magnanakaw, di ba? Na nakapako sa tabi ng Lord. Meron ba kinabasa sa Biblia na may pangalan yung 2? At pagbalik-balik rin yung Biblia, sideways pa ninyo, meron bang pangalan yung 2 nakapako? Pero according sa tradition, ano pangalan nila? Barabas ba? Si Dimas at si Hestas. Si Barabas yung po yung pinalaya. Hindi ba pinapili? O mamili kayo. Jesus, the Son of God, the Creator, or Barabas? Purong trapo. Pinili yung trapo, di ba? Si Barabas. Ginto o basura? Ang pinili, basura eh. Nakita niyo yung takbo ng utak ng tao? Kasi ayoko kay Jesus Christ, lagi akong sinasaway niyan. Ayoko kay Jesus Christ kasi puro katotohanan yung sinasabi. Ang sarap kaya nung namumuhay sa kasalanan or sa kasinungalingan. So ayaw nila sa Panginoon. So wala rin, di ba? Maging 2 magnanakaw, walang pangalan yun. And yet, sa popular culture, meron po silang pangalan. The same as these people na pinag-uusapan natin. Ang tao kasi hindi magkasya dun sa hindi alam ang pangalan, aalamin talaga eh. Kasi blind item eh. Di ba ang tao pa naman napakahilig sa blind item? Di ba? Ang nagkukwentuhan, ayaw pang magbanggit ng pangalan talaga eh. Kahit na rin, nandiyan ka sa tabi nila, nag-uusap sila para hindi mo masagap yung dalisay na balita. Gagabit ng mga alias. Hindi sasabihin kung sino yung pinag-uusapan. Pag nagtanong ka, sino ba yung pinag-uusapan nyo? Malalaman mo na lang. Ikaw ngayon, mula nung eksena na yun, nag-iisip ka na ngayon, di mo, sino kaya sa kanila? Sino makakausap ko para malaman ko kung sino yung pinag-uusapan or what? Mahilig ang tao sa blind item. In a way kasi exciting eh, no? Sino kaya yung pinag-uusapan? Ano? Sino kaya siya? Malay mo naman ikaw pala yun. Yun ang mahirap pa dun. No? Nag-uusap sila, ang takaw niyan talaga eh. No? Ang takaw, inubos na naman yung pagkain or what? Ikaw naman, sino yung pinag-uusapan nyo? Malalaman mo na lang. Ikaw naman, nag-witchan ka, sino kayo matakaw dito? Wala kang kaalam-alam, ikaw mismo yung pinag-uusapan. Mahilig ang tao sa blind item. Kaya ang gagawin ngayon, minsan, ng mga taong nakakarinig, lalagyan ng pangalan. Siguro si Kuya Benny yung pinag-uusapan dito. Si Kuya Lito siguro or what. Si Rodmart to sigurado or what. Si Rodmart talaga. Na siguro na talaga. Ayan. So, instead na blanco yung pangalan, naglalagay ng pangalan ang tao. Hindi lamang yon. Number 4, the Bible did not say anything about them having their own stars in the sky.
Wala namang kwento sa Biblia. At after lang umuwi sa kanilang bayan na sila, yung mga nangamatay, na believer ng baby sa Bethlehem, nagkaroon sila ng stars in heaven. Wala namang ganung kwento sa Biblia eh. Wala. Kung tutuusin nga yung 3 stars na yon, kung pupunta kayo ng Egypt, ang katapat nun, pyramids. Yung mga ancient Egyptians, one of the most evil cult nation by that time. Napaka-anti-God ng relihiyon ng Egypt, ng Pharaoh, ng walang religion. Napaka-anti-God. Diba? No wonder hinugot sila palayo ng Panginoon sa lugar na yan. Imagine yung bayan na naniniwala sa isang Diyos na buhay, at yung Diyos na yun nagre-reside sa langit, sa puso ng tao. Tapos yung mismong bansang tinitirahan nila at ginawa silang slaves for 600 years or what? 400 years. Punong-puno ng idolatry. At yung belief nila itself, at yung practice nila itself, yung mummification, napaka-anti-God, anti-truth. Pero alam natin, dinestroy sila ng Lord through those 10 plagues na pinag-usapan natin kanina. Kung titingnan kasi ninyo yung pagkaka-layout ng Egypt, ng ancient Egypt, lagi silang merong katapat na star sa itaas. No? Kumbaga, kung ano man meron sa langit, dapat meron din dito sa lupa. No? On earth as it is in heaven. Yung sinabi ng Panginoon, that is totally different sa ginawa nila. Kasi ang Lord din naman sabi, di ba? No? Let thy will be done on earth as it is in heaven. Pero sila, ibang ginawa, talagang in a very cultic way, kung ano man yung nakikita nila sa langit, isinasalamin nila sa lupa. Very demonic religion. Hindi lamang sila, ngayon nagsusurvive yan, in a way, sa ating society. Kaya mag-ingat din tayo sa mga isinusuot natin, mga kapatid, yung mga pendants. Kasi hindi mo alam the story behind that. Maging maingat din tayo. Yung mga nilalagay, yung mga sinusuot. Ano ba itong nakalagay sa t-shirt? Kami do Joy, pag bumibili kami ng t-shirt, talagang inuusisa niya maigi. Ano to, dragon yata ito eh. Ibaliktad nga natin. Ito, mukhang nakalusot yata ito. Kita niyo yung mga emblems ng tao puro halimaw, ano? Monster. Mga monsters, ano, dragon, nakatayong layon or what. Nakita niyo yung idea ng kalaban kung paano niya ipinapasa sa tao. Tingnan niyo yung mga flags. No, I hope mabuksan yung mga isip niyo ngayon. Tingnan niyo yung mga flags, yung mga insignia ng bawat bansa, puro halimaw. Saan yung dinosaur? Meron bang bansa na dinosaur ang insignia? Okay lang sana kung eagle, di ba? Ano kaya, tikling, kalapate. Sila hindi dragon eh. Halimaw, phoenix, yan, especially. Yung di ba? Yung monster, di ba, ganun? Yung energy drink. Tapos, di ba, sa Arabic, 666. Ay, mapupuntahan ko yung may-ari. May tanong, ano ba talaga? Bakit ganyan ang design ng logo mo? Pero ang daming tumatangkilik. Sa mga motor, makikita. Okay. Kakausapin kayo may-ari. Sino ba ang designer ng logo nyo? Gusto ko malaman talaga what's the story, the real story, para walang nagkalat ng mga conspiracy stories around. Anyway, maganda yung pinapansin natin yung mga bagay na yan. But not to be, engrossed on these things. But we are just aware at napapansin natin even those things. Ngayon, bakit ang mga ito, yung wise men, hindi sila kinakailangan bigyan ng ganong klase ng pansin, katulad ng pansin na dapat ibinibigay natin sa Panginoon? Dapat hindi natin tinatanggap yung mga ganyang klase ng popular belief or beliefs, simply because Christmas is not about them and not for them. Christmas is for Christ and about Christ alone. Kasi hindi ba yun ang way ng kalaban, i-dilute ang Christmas eh. Ayan, di ba? Doon nga lang sa Merry Christmas, X talaga eh. Si Dr. Xavier yata yan eh. Si X-Men? Anong Merry Xmas? Xavier Mas or what? Nakita niyo, okay, fine. Sa Greek kasi, yung unang letra talaga ng pangalan ni Jesus Christus, X talaga.
X talaga mga kapatid. Tingnan ninyo kasi yan ang ipanlalaban nila eh. Hindi biblical din naman yung X eh, yung Xmas. Kasi ang Greek, ang letra ng Greek sa pangalang Kristo, X talaga. Christos. Pero hindi eh. Hindi rin eh. Ilang letra lang naman. Kaya nga eh, unang letra lang yun eh. Paano yung susunod? Saka hindi lamang yun. Sa panahon natin ngayon, pag sinabing X, ano ba? Kino-cross out, di ba? Kino-cross out. So hindi lamang yun, pag ikaw ba bumati ka kay Bernard ng happy birthday. Happy birthday, B! Ang tamad-tamad mo, Bernard lang, di pa sabihin Bernard, letter B lang. Kasama sa pagkain. Oh, hindi kasama sa pagkain yun. Siguro tinidor lang. O kutsara, pero walang laman or what. Even tayo, di ba? Tawagin mo ako sa aking pangalan. Ano ka ba? Di ba? Iba kasi, ganyan eh. Especially kay Jesus Christ. Christmas, maiksi lang naman yun eh. Maiksi lang, iba tamad talaga, Xmas. Tapos pag sa Satan naman, kumpleto. Di ba pwedeng S na lang pag Satan? Para patas. Pero hindi eh. Pag Satan, buo eh. Pag Christmas talaga, X lang eh. So, it's not about them ang Christmas. It's about the Lord Jesus Christ. Meron muna kayong gustong idagdag sa mga yan? Hindi ko na nilahat, pero maraming mga popular belief ang tao about them, these people, yung ika nila, three kings, na hindi naman talaga biblical. Ano lang hindi. Napakaganda nga ng sinabi. Christmas is for Christ. Si Jesus Christ yung pinatutungkulan. And then yung yung isineselebrate mo mismo yung araw na yun, tinatanggal mo dun sa... Oo nga, yun. Tinatanggal mo yung pangalan. Tapos yun nasa, Merry Christmas, di ba? Kumbaga, Happy Birthday Jesus, naka-X na siya. Ang nasa picture pa yung Three Kings. Kundi man yung Three Kings, si Santa Claus, o si Rudolph, si Frosty. Kawawa naman yung birthday celebrant, no? Kawawa naman yung birthday celebrant. Ano, last time yung sinabi ng kapatid, saka nakakita ng birthday party, yung mismong birthday, nasa isang sulok, kawawa, walang pumapansin. No? Walang pumapansin. Sa Jesus Christ, ganun na nangyayari. Sa mga unbelievers, especially sa mga kulang sa kaalaman sa Biblia, ganun ang treatment nila sa Lord. Nasapawan ng many other things yung mismong may birthday. Kaya nga Jesus Christ is the reason for the season, pero maraming ibang rason ng tao every Christmas. At last time, nabanggit natin yung ilan sa mga yan. Yung mga bagay na tumakip sa ating Lord. Magkakaroon tayo ng mga ilang biblical information about these people. Ang tawag sa kanila ay mga Magi. Yung Magi po, yan yung plural ng magus. Yung magus po, doon nagmula yung salitang magic. At masusundan natin sila hanggang dun sa panahon ni Daniel. Mga Persians. No, they are Persians. Mga Magi. At malalaman natin anong naging papel ni Daniel sa mga taong ito. So number 1, the Magi were wise men from the east, most likely Persia or modern day Iran. This means the wise men traveled 800 to 900 miles to see the Christ child. Talagang camel or any animal vehicle ang ginamit lang, naglakad. Ganun kalayo. Anyway, tignan niyo sa mapa. Pag nilakad pa rin yun, ay magkatabi naman ng Iran, saka yung mga yan, malayo pa rin yung pag nilakad. Mula rito nga hanggang Bata eh. Baka nandiyan ka pa lang sa kanto, sumuko ka na eh. Nag-travel sila by land. So most likely po, nanggaling sila sa Persia or modern day Iran. Number 2, most likely the Magi knew of the writings of the prophet Daniel, who in time past had been the chief of the court seers in Persia. Pag binasa natin ng Daniel, makikita natin siya yung naging leader ng mga taong ito. Daniel 9:24-27 includes a prophecy which gives a timeline for the birth of the Messiah. At mababasa natin yun sa Daniel 9:25. Kung gusto niyo ng buo, basahin niyo lang yung 24-27. Know therefore and understand that from the going out of the word to restore and build Jerusalem to the coming of an anointed one, a prince, there shall be 7 weeks. Kasi nandun sa Daniel yung sevens eh, yung sets of sevens.
yung kay Adan hanggang sa mga taong ito, hanggang kay David, hanggang kay Jesus Christ. Puro 7 yun. 7 hanggang sa pagdating ng Antichrist. Pero hindi binigay ng Panginoon yung timeline for us to specifically say na itong presidente ngayon ng Amerika na si Trump, so yung binabanggit ni Daniel na Antichrist. Marami na pong Antichrist. Pero yung Antichrist, kapag dumating po yun, maliwanag pa sa sikat ng araw, he will be the Antichrist. Walang pasubali yun, mga kapatid. Hindi naman itatago ng Antichrist yung pagiging Antichrist niya. Basahin niyo yung aklat ng Revelation. Ihahayag niya ang sarili niya. Hindi siya magtatago. Hindi siya magpapakabait kuno, hindi siya magpapakareliyoso kuno. Talagang pag nagpakita siya, he will be the Antichrist. There's no mystery pag nagpakita siya, pag nag-reveal siya. So, anyway, kung pag-uusapan natin yung mga Antichrists, panahon pa ni Jesus Christ, marami ng Antichrist, especially nowadays. In a way na again, anyone na against kay Jesus Christ sa kanyang mga doctrines, they are the Antichrists. But the Antichrist, darating siya at siya ay makikita ng lahat. Walang kaduda-duda, that person will be the Antichrist. Laman yan ng Book of Daniel at ng Revelation. So dito, through Daniel, kasi naging chief siya ng mga wise men nung court nung hari sa Persia by that time. Basahin niyo yung Book of Daniel, napakaganda ng kwento niyan. Doon natin makikita yung vegetable diet. Pero hindi naman siya diet kung tutuusin Mas pinili lang talaga ni Daniel kumain ng mga pagkain na yung mga pagkain na kumbaga gusto ng Panginoon for them. Pinili nila Daniel nung 3 na huwag kainin yung pagkain ng offer ng mga pagans. Kaya nga nagkaroon ng tagisan sila, di ba? Okay, fine. Kasi po, ayaw talaga namin kainin yan. Mahal na hari. Kasi gusto nyo, ganito gawin natin. Yung mga priest na yan, hayaan ninyong kainin nila yung lagi ninyong kinakain, traditional ninyong pagkain na ino-offer sa mga pagans, at kakainin po namin yung gusto ipakain sa amin ng Lord. Hindi ba, after a while, sino raw mas malusog? Sila Daniel, Siguro yung mga priest ni Baal, yung mga pagan priest, talaga namang ang mga bilbil nakalaylay na gano'n, or talagang konting kilos lang, hinihingal na. Pero sila Daniel, hindi. No wonder na ilagay si Shadrach, Meshach, saka si Abednego sa apoy. Hindi nagliyab agad Kukunti ang oil sa katawan. Kasi ano ba may iniipon natin sa katawan natin? Kundi langis, di ba? Tabanga ang tawag So merong biblical way of being healthy. Alam niyo kung pagdating sa health po, nasa Biblia rin siya. Huwag na tayong humanap na iba. Huwag naman kayo mahiyang kumain mamaya. Hindi ko sinasabing mamaya yung gulay naman yung kainin nyo, iwan nyo lahat yung mga baboy doon saka turkey. So narinig nila, marami sila, hindi lamang yon. Matagal na namalagi si Daniel sa court ng Persian king at marami siyang itinuro sa mga yan. At according sa mga theologians, sa mga Bible scholars, kasama na yung patungkol sa pagdating ng ating Lord. Ngayon, ito pong mga ito, yung mga magi, mga stargazers. May iba yung astronomer sa astrologer. Kapag sinabi na anak niyo, ano bang gusto mong kurso paglaki mo? Astrologer po. Huwag niyo hayaan. Kasi yun yung mga nasa horoscope, astrology. Astronomer, branch ng science yon. Astronomy, branch ng science. Astrology, nasa nasa cult. Yan yung mga tumitingin sa stars. Ay, yung mga taong to, ganon. But then again, na magpakita ang Panginoon through a star. Through a star. They know these things. Kaya yung sign na hinihintay nila, manggagaling din naman sa kalangitan. Kaya nga meron tayong the Star of David, di ba? I am the bright and morning star. Yun yung nakita nila. That is the Lord Jesus Christ. Kaya nga galit na galit si Lucifer kay Jesus Christ. Kasi talagang kinuha lahat ng Lord. Kasi ibig sabihin ng Lucifer, light bearer Ang ganda sana ng pangalang yan Sabihin mo ano po papangalan natin sa bata? Lucifer po. Ang ganda sana kasi yung meaning ng Lucifer maganda Parang Judas. Anyway, yung Judas po kasi Judah rin yun, Judah. Kaya lang pag may S kasi at pinangalanan mo anak mo na Judas, parang antikristo yata itong isang to at Judas ang pangalan ng anak. Kasi doon sa naging kumain. Yung taong gumamit ng pangalan, pati yung pangalan tuloy nasira. Di ba?
Jude sir. Oh, in Jude. Yun, okay pa. Mm. May Jude. Pero para mas maging specific tayo, magandang balikan natin yung mga Hebrew. Hebrew sa mga Greek translation sa mga pangalan nila para mas maging sigurado tayo. So, nagkaroon po sila ng idea about the star, the coming anointed one, the baby, because of the words of God through the prophet Daniel. And since then, naghihintay sila nung kaganapan, no, nung araw na yon. So dito natin makikita, sila yung tipong na marinig nila, pinasa nila in writing yung patungkol sa pagdating ng King of Kings at Lords of Lords. Kasi definitely, itong mga Magi na ito, hindi sila yung the same Magi ng panahon ni Daniel. That's hundreds of years ago. They are the new generation of Magi na umabot sa kapanganakan ng ating Panginoon. But yung teaching, yung knowledge, ipinasa. Yun ang kagandahan, mga kapatid, na lahat ng ating mga pinag-aaralan, ipasa natin para makarating sa kanila. Na sa ganoon, kahit wala na tayo, yung mga katuruan ng Panginoon, na ipasa na natin sa iba. Kaya nga, pass it forward Pay it forward. Gusto natin magbalik ng utang na loob, i-pay mo forward sa ibang tao. Huwag mo nang ibalik doon sa nagbigay sa'yo, ibigay mo naman sa iba. Ipasa mo sa nangangailangan. Pay it forward. At hindi lamang yung number 3, also the Magi may have been aware of the prophecy of Balaam, who was from the town of Pethor on the Euphrates River near Persia. In Numbers 24:17, Balaam's prophecy specifically mentions a star coming out of Jacob. Numbers 24:7, I see him. Ito yung kawawa itong propetang ito I see him but not now. I behold him but not near. A star shall come out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel. It shall crush the forehead of Moab, and break down all the sons of Sheth. Kasi in later times kasi yung mga lahi ni Moab, ni Sheth, nakakalat na yan Yung mga tao around us, kasi lahat naman tayo even as Filipinos, nanggaling din naman tayo sa tatlong anak ni Noah Tatlo lang naman anak niya, di ba? Si Shem, si Cam, saka si Japet. Sa tingin ninyo, saan tayo nanggaling? Doon sa tatlo? Kay Japet. Yung mga Asians, mula kay Japet. Yung mga blacks, saan daw nanggaling? Kay Cam. Yung mga Africans, yung mga slaves. At yung kay Shem, yung mga Semites, yung mga Arabs. Kaya mayroong Semitic. From Shem kasi sila. Okay? From Shem. So even as kasi, tayo mga Pilipino, mga kapatid, kasama tayo sa mga anak ni Noah. Kasi kung hindi, iba pinanggalingan natin. Mukhang may alien nga yata. Kasi kung hindi tayo nanggaling sa tatlong anak ni Noah, galing ka sa iba. Animal? Hindi siguro, sa bakulaw. Kasi maraming naniniwala na nanggaling sila sa bakulaw Ibig mo sabihin, matching yung nanay mo? No? Chongo yung lolo mo? Kasi maraming naniniwalang ganyan sa evolution Galing daw sila sa chongo. Kaya ako noon, pag meron nakikipagdebate sa akin ng ganyan, hinahayaan ko na lang. Kung talagang para sa'yo, gusto mong nanggaling ka sa chongo, okay, sige, fine. Galing ka sa matching. Ako, hindi. Kasi sila rin naman matatahimik sa mga sinasabi nila. Oo nga, mahiya ka naman sa tatay mo, matching yung tatay mo. Tapos yung tito mo, chongo. No? Sila rin mismo nagigising No? Siyempre sa kainitan ng pagtatalo, hindi, unggoy kami. No? Ang pamilya namin, matching. Pag uwi ng bahay, magsisink in. Ano ba nasabi yun? Habang tinitignan yung nanay niya, ito ba sinabing galing ako sa unggoy? No? Okay, fine. Kaya hindi ko pinagtatagal yung mga ganyan mga discussion Kung yan ang bilip mo, sige na, nanggaling ka na sa unggoy. Wala akong problema doon. Basta ako nanggaling, kay Eva, kay Edan, at ultimately nanggaling sa ating Panginoon, created in the image of God. So makikita natin, marami po yung mga supporting kung paano nagkaroon ng knowledge yung mga Magi about Jesus Christ. Ilan lamang yung mga idinagdag natin dito. Unless meron pa kayong meron ka idea na gusto nyong i-share or meron kayong question. Di ba bago yung Magi sa Persia, maalala natin yung mga nasa court naman ni Pharaoh, ganun din, ano? Magaling magpakita ng magic, nung tagisan ng kapangyarihan kay Moses, no? Mahuhusay talaga eh. O sige, ang susunod na challenge gawin nating ahas yung mga tungkod natin. O di ba? Ginamang ahas nga, pero nang gawin ng Lord na ahas yung tungkod ni Moses, kinain naman. Nakita niyo yung eksena na yun, maganda yung eksena yun eh. If we were there, masarap siguro manood.
Ang sarap manood, tagisan ng kapangyarihan nung Diyos-Diyosan ng mga Egyptians sa tunay na Diyos ng mga Israelita. Napakaganda ng mga eksena na yan. Those are the things na gusto kong masaksihan. Kaso, niloob ng Panginoon, ngayon tayo panganak eh. Kaya, lately, sa last generation. Ngayon po, ito pong wise men, meron silang regalo. At pag-usapan natin yung kanilang specific gifts at yung meaning. Sinisimbolize, ano yung significance nung regalo nila sa ating Lord. The gifts and their meaning. Number 1, gold. Diba, nasa kanta naman yan eh. Nasa Biblia naman yan. Mababasa rin natin sa mga literature. So, una po, gold. Ang dala nila ay gold. Now, ano ba sinisimbolize ng gold? Gold is a symbol of divinity and royalty, syempre. The gift of gold to the Christ child was symbolic of His divinity, that is being God in the flesh. At yan po yung ginto na pinag-uusapan natin. At alam na natin itsura ng ginto. No? So yun ang reason. Hindi sila basta, nakita na natin yung star at sundan natin. Teka muna, maganda, may dala tayo papunta doon. Ano kaya maganda? Brainstorming tayo. Dates, Persian dates. Ruby, sige, Ruby. Hindi sila ganon. They are wise. Ang gusto nila, pag nagbigay sila something meaningful. Ang hirap nun, ano? Ang mga lalaki, hindi ganyan pag sa pamimili, basta makabili lang, di ba? Ang mga babae, kahit paano, sila yung mitikuloso, eh. Ano kaya mabiling regalo? Lalaki, ito, okay na to. Sige, para makapili na kaagad dun sa, haba pa naman ang pila sa bayaran, di ba? Mga babae, hindi, teka muna, ano ka ba? Iisipin niya yung gender, syempre, ano ba yung paborito ng tao? Lately ba, heartbroken ba siya? May kinalaman pa rin. Sa aspetong yun, dun mahusay ang mga babae. Sa tinatawag ng meaning. Yung pang isa. Kinuha na. At nasa pila ka na, isa na lang ikaw na, yung lalaki na tagapilang ganyan. Di ba? Biglang, dali, papalitan natin. Another 3 hours. So, sabihin ng babae, basta natapos na sarapan mo, wala pa ako, pumunta ka lang sa likod, paunahin mo na sa likod mo. Naubos na yung mahabang pila. Di ba? Pero sa aspetong yun, doon naman magaling ang mga babae. Dapat may meaning. Hindi basta-basta lang. Diba? May meaning. So, ginawa ko lang yun na very simple example. Katulad nito mga taong pinag-uusapan natin. They are wise because hindi sila basta-basta dumimpot ng anuman meron doon sa Persian court. At yun na iniregalo na sa Panginoon. No, it must has meaning. Dapat may meaning siya. At yun po ang meaning ng gold. Meron pa bang ibang meaning para sa inyo ang gold? Tapos ngayong Christmas, gold din ang iniisipin mo. Ang royal trade, kingship po. Kingship, syempre. Ano pa? Ano ba kaibahan ng gold among many metals? Yellowish, gold color. Of course, Sabay pag pinasa po natin, di ba, inaano tayo, pinapadaan tayo sa upang lumabas yung tunay na ginto. Ibig sabihin na yung pure. Okay. Purity meron. Amen. Royalty. Okay. Hindi lamang yon. Of course, alam natin precious ang ginto. Precious kasi siya. Something na kapag nakita mo, talagang iba yung dating. Diba? Iba yung dating. So, alam nyo na kung ano yung regalong gusto nyo sa mga asawa ninyo. Buti lumabas yan. Hindi nyo narinig. Bilisan natin yung tatlong yan para. Bilisan natin to. Sige. Sige, enough gold. Pangalawa sa regalo ay yung frankincense. Lagi natin naririnig ito mula na maliit pa tayo. Pero ako personally, hindi pa nakakita niyan. No? Ano ba yung frankincense? A white resin or gum. It is obtained from a tree by making incisions in the bark. Parang goma no? Gum talaga, goma. And allowing the gum to flow out. It is highly fragrant when burned and was therefore used in worship, where it was burned as a pleasant offering to God. So ginagamit, kaya may frankincense, ginagamit siya for worship. No?
parang dagta ng puno. Oh. Nakakita na ako kuya, yung kamanyan na yun eh. Malaking puno yan. Kamangyan sa Tagalog. Kasi tinataga yung gano'n niya. Meron sa Pilipinas, no? Mayroon, tumutulo yun. Tapos pag tumulo, matigas na. Okay. Yun yung ginagamit pang apoy. Sa apoy naman. Para Yun yung kamanyan na yan. Mayroon sa atin yan. Sa amin sa Kristan tulo yun, parang dagta. Dagta, oh. Pero titigas, pag yung dagta, titigas. pag nahanginan siya. Yung puno kasi ng pili, yung puno ng pili, Ganun din, ano? Kamanyan na, amoy ko lang. maligas naman yun. Kayong mga pari dati, ganun din? Paano yung Kuya Jose? Yung ginaganon? Yung minsan tumatama sa mukha ng kaaway niya or what? Okay. Yung pala yun. Maliit lang pero maamoy talaga, no? Yung ba yung ginagamit na bakod? Dito? Ang kaso, yung pagsukob sa Ay, ganun din. Kamanyan din. Okay. Yung dito kasi mga kahoy eh, no? Mga sort of charcoal kahoy na, ano, na? Yung uod. Uod. Arabian uod. Yan po ang itsura ng frankincense. Gum siya. No, dagta ng puno na pag tumigas, pwede mong apoyan ng konti para yung usok niya ay mabango. Granules nga yun. Granules, ano? sa balat niya. Ayan. So, ano sinisimbolize ng frankincense? Frankincense is a symbol of holiness and righteousness. The gift of frankincense to the Christ child was symbolic of his willingness to become a sacrifice, wholly giving himself up. So, pang-worship nga siya pang-worship. At yun ang in-offer nila sa ating Lord. At panghuli po, doon sa tatlong ibinigay nila sa ating Panginoon ay yung myrrh. It was a spice. Ang kaibahan naman ng myrrh sa frankincense, it was a spice and was used in embalming. Mabango siya, pero ginagamit sa embalming. Myrrh symbolizes bitterness, suffering, and affliction. The baby Jesus would grow to suffer greatly as a man and would pay the ultimate price when he gave his life on the cross for all who would believe in him. Kasama yan sa kasi hindi ba nang pumunta si Joseph of Arimathea sa kasi Nicodemus sa libingan ng Panginoon para linisin yung katawan. Sila kasi nag-tend sa katawan ng Lord. Kasama yan sa mga dala nilang mga spices, pabango, para sa katawan ng ating Lord nung siya ay physically namatay. So makikita po natin, yung tatlong regalo, meron silang very deep meaning. Doon sa kung sino yung bata na kanilang binibigyan ng regalo. So sa atin ganun din. Of course tayo kasi, madali lang na, ano kaya maganda yung regalo? Ngayong Christmas celebration ng GCC, madali lang naman yan eh. Basta't pasok sa 50 reals. Yun lang naman yun eh. Ganun lang kadali. Mahirap pa bang isipin yun? Basta't pasok sa 50 reals. Sige, bilhin mo. Sabi nga nila, kung 49 reals lang, ilagay mo yung 1 real sa box. Para sakto pa rin, 50. Pero look at them before, pag nagbigay talaga ng regalo, may meaning. No? May meaning talaga siya. May kinalaman dun sa tao, dun sa paano mong tinitignan yung iyong binibigyan. Kaya nga minsan pag niregaluhan mo ng something, minsan na-offend no? Ano ba yung kapag niregaluhan ka ng something na-offend ka? Ano yung something na yun? Tawas daw. Tawas. Niregaluhan ka ng tawas. Ano akala mo naman sa akin? Niregaluhan ka ng spilyo. Sobra itong isang arte na ito. Kaya kung lalaki ka, binibigyan mo ng Kaya Kuya Joey de la Cruz, lipstick, di ba? Makeup kit. Mukhang kailangan niya siguro mag-ayos. Kasi nga pala si Kuya Joey, hindi ko nakikita. Okay. Nag-iiyaw ng sabaw. Okay. Mag-iiyaw ng sabaw. amoy namin. O, di ba? Insenso. Minsan tayo ganun pag meron kasi pag nagregalo sa atin, something na kailangan natin Iba, ano ba yung roll-on? Niregaluhan ka ng underarm roll-on para iba nang dating sa'yo Pero pagpabango naman, di ba? Uy, maraming salamat ha. Oo nga, ba't kaya ganun iba? Kapag roll-on ang regalo sa'yo, ibang tanong, ano kala mo sa akin? Pagpabango naman, ay maraming salamat ha. Di ba naisip na, bakit ang baho kaya? At bibigyan ng regalo or what? Depende pa rin,
do sa value ng ibinibigay. Ngayon po, ang panghuling tanong, bago tayo mag-closing, yun pala yung itsura ng ng mirror. Later on, meron ba sa Pilipinas na mirror? Ano ba sa Tagalog yan sa Biblia? Mira. meron bang mira sa Pilipinas? Kasi merong ginto sa Pilipinas, merong kamanyang. Yung mira kaya meron. Nakakatuwa kasing isipin, ano? Oo. Yan. Ginagawa rin siyang oil. Nabasa ko sa internet, pwede mo siyang gawing ointment. Pabango na rin, kaya lang parang amoy patay ka siguro kapag ginamit mo yan. Yung mga prophet talaga ng, di ba, inutos sa Panginoon. Inaano yung ng oil. Ayan. Hindi na pala basta coconut oil yun, Something, special oil. So lastly, bakit nga pala tinawag na wise ang mga Magi? I know, kasama na dun yung siyempre na magregalo sila. Talagang merong kinalaman dun sa personality nung character nung kanilang binigyan ng regalo. Pero why are the Magi indeed are wise men? Una, they read and believe God's word through the prophet Daniel. They believed, yung narinig nila from Daniel. Pinahawakan po nila, kuya, di ba? Kasi yung utos ng hari, di ba? Hindi na sila bumalik doon eh. Of course. Of course. Yung si Hero, yung kung ano yung na-relay sa kanila ni Prophet Daniel, yung kanila. Okay. Yun ang pinahawakan nila. Oo nga naman. Imagine, more or less thousands of years ang pagitan ng pagkapanap ni Jesus Christ sa Daniel for them to hold on to that knowledge. Kumbaga, 100 years na, but wala pa yung star na sinasabi. Siguro kalokohan niya, miss lang yan. Pwede naman Pero sila talagang, anyway, kasi star naman ng Lord yan Di ba? Star ng ating Panginoon. So, pangalawa po, why are the Magi indeed are wise men? They sought Jesus. Hinanap nila ang ating Panginoon. Hindi lahat ng tao naghahanap sa Diyos, mga kapatid. Ano sinabi sa aklat ng Romans? No one righteous, no, not one. And no one seeks after God. Yun yung kalagayan natin when we were death spiritually. Hindi mo hanapin ng Diyos, syempre. Wala namang mag-uudyok sa'yo para hanapin siya Pero itong mga taong ito, we know through the guidance of the Holy Spirit of God Himself at yung mismong star ng Panginoon, hinanap nila ang Lord. Pwede namang, kakaibang star ito hayaan mo na yan, bahala na sila dyan. No, pumunta sila. Hinanap nilang Lord at malayong travel yung alang ginawa, mga kapatid. Hindi po madali. Alam ko kasi sa mga pictures, sa mga drawing, ang garbong-garbo, di ba? Kasi nga mga hari nga raw sila according sa mundo But ang sinabi sa Biblia, they are wise men. Sila ay wise men. We know the travel. Hindi madali. Mula Riyadh nga hanggang Jubail, pagdating mo ng Jubail, losyang ka na talaga May sasakyan ka pa nun. Nakakotse ka pa at may aircon, sila hindi. Camel. Nasa arawan. Kung may sunstorm pa, yung makeup talaga mapapalitan ng iba. Talagang natural, di ba? Napaka-organic naman ng makeup mo. Pati talagang buhangin mula sa lupa, Organic po yan. Libre. Di lamang yun. Bakit sila wise? They recognize the worth of Christ. Sa pamagitan ng mga binigay nila sa ating Panginoon, laman ng mga regalo na yun kung paano lang tinignan ng ating Lord. Yung ng gold, frankincense, and myrrh. At napag-usapan na natin ang meaning ng mga yan. At hindi lamang yon. Nung nandun na sila mismo sa bahay, they humbled themselves to worship Jesus. Hindi madali yung ginawa nila. You know why? Una, hindi naman sila Jew. Hindi sila Jew. Pagan sila Pagan. At hindi sila Christian, definitely. Kaya yung ginawa nila something else. It requires effort para gawin nila yon. But they acknowledge kung sino yung bata. Ang tawag na iba doon, Santo Niño At yung nakakalungkot sa ibang relihiyon, yung bata hindi na lumaki.
Kapag ang bata hindi lumaki, ano tawag doon? Abnormal, di ba? Saan ko nakakita? Pinanganak na baby niya, pinanganak, after thousands of years, baby pa din. Hindi lamang yon. Matapos mamakita yung bata, yung matandang version niya, andyan din. Kausap po rin ngayon. Saka nakakita ng ganun. Oh, kumusta ka na po, Panginoon? Oh, kumusta, baby Jesus? Out of this world. Hindi tama. Saka nakakita ng bungong maliit. Okay, ano tong bungo na ito? Ano yung bungo ng bata yan? Ito malaking to. Bungo niya na malaki na siya. Saka nakakita ng ganun. Kasi hindi ba ang tao yun, oh? Sunod lang ng sunod. Sunod ng sunod sa mga kultura na hindi naman biblical. Or kung tutuusin, katawa-tawa. So they humble themselves dun sa bata. Hindi madali yan, kapatid. Hindi madali. Pero they did it. Talagang wise ang mga taong ito. At sa eksenang yan, makikita po natin, they worship Jesus only. Hindi sinabing, and they worship Jesus, and they worship Mary, and they worship Joseph, and the donkey. Walang sinabing ganun. Wala. Pero ito nga mga tao ngayon, ito wise to mga ito, kahit nandun si Mary, si Joseph, si Jesus lang ang sinamba nila. Ang mga tao ngayon, hindi. Pati yung mag-asawa, sinamba. Sino ang wise sa kanila ngayon? Itong mga taong to, sinauna eh. Hindi pa nga nag-e-exist yung written Bible by that time para basa-basahin nila hanggang Revelation. Wala eh. Tayo, hawak na natin ngayon. Nasa gadgets na nga natin eh. Pero sino mas matalino pa rin? Sila. Kaysa sa mga tao ngayon. They worship Jesus only. Wala nang iba pa. Wise yang ganyan. Yung mga taong sumasamba sa bukod kay Jesus Christ, may iba pang sinasamba, hindi wise. Yun lang ibig sabihin nun. Okay? Meron kayong gusto idagdag doon? Or baka meron kayong version ng Biblia na kung saan, after ni Jesus Christ, si Mary naman na sinamba. O si Joseph. Tapos panghuli na yung donkey. Wala, di ba? Wala. Minsan ano lang eh, common sense eh. Basahin mo maigi, tapos common sense. Makukuha mo kaagad yung katotohanan. At syempre, number 6, binanggit ni Kuya Chris, panghuli, pero marami pa yan. Pero hanggang dito muna tayo. Obey God rather than man. Hari na nga ng Jerusalem ang nagsabi, o sige ha, pag nakita niyo yung baby ha, bumalik kayo dito, sabihin niyo sa akin yung specific lugar. Maglagay ko ng pin sa map para susundan na lang namin through GPS at sasambarin kami. Sasambarin ako sa bata. But of course, hindi lang ginawa yan. Ate Irene? Okay. Okay. So hindi na sinunod si Herod. Ang sinunod nila yung bulong ng Panginoon sa kanila through a dream. Yan po ang dahilan kung bakit sila tinawag na wise men from the east. So panghuli po, meron kayong question or comments, suggestion? Kuya, Okay. Nabanggit mo kasi kanina na ito, mga Persian. No? Assuming na tayo kasi is Persian. Oo nga. Ang question doon is, bakit sila nagkaroon ng ganong kalaking ka-interest doon sa magiging hari ng mga Hudyo? Well, in fact, hindi sila part ng Jews. At bakit Oo nga yung mga Hudyo na supposed to be sa kanila itong writings, hindi na nakita ito? Oo nga. Yung mga Pharisee, mga Sadducee, at anong reason bakit gano'n napakalaki ng kanilang... Oo nga naman. Jealous yata nangyari nun. Jealous? Jealous yata. Kasi magiging hari siya sa lugar na yon, eh, masasapawan. Ayun. So sa mga Hudyo, especially kay Herod, jealousy, masasapawan kasi. Okay? So sa tingin nyo, bakit kaya? Kung sino pa yung mga hindi Hudyo, sila yung mga interesado. Yung mismo mga Hudyo, they don't care. At iba pa nga ang takbo ng kanilang puso't isipan. How come? Kapag ka kasi, di ba sa mga pag-aaral natin, pag dumating yung time na hindi ang gol ng puso ng isang tao, you cannot resist. Okay. Of course, nandun yung pagkilos ng Holy Spirit, ano? Okay. So ano pa? Why? Di ba si Nebuchadnezzar, kuya, may part doon na parang Oo nga. kilala siya sa Diyos ng mga Israel. Panahon pa rin ni Daniel yun eh, no? After mo, At Oo, ang sunod-sunod tama, sila. Maraming nagawang miracles kasi. Si Daniel, si tatlo. Kaya, Oo nga. kumbaga, they believe na buhay na Diyos lang. nalala ko lang Oo nga yung naman. pag-aaral chapter, dito sa nadaanan sa Book of Romans.
yung Diyos daw na sinasamba natin, Diyos ng mga Hudyo, at Diyos din naman ng mga Hindi. Alam po naman natin na yung outside, yung tao outside dun sa lahi ng Diyos, Gentiles po or Greeks ang tawag. And kumbaga walang yung Diyos daw na sinasamba natin, hindi siya nagtatamis. Hindi siya nagtatamis. Okay. So, hindi po rin niya yung puso. Nilid niya yung mga wise men, kumbaga. Okay. Baka meron pa po kayo idea? Dito natin, Ate Mel. Yung number one answer dyan po yan. They read and believe God's word. Okay. Samantalang sila Herod, alam nila yung God's word, but they resist God's word. Oo nga naman. So, ano pa po? So, dito po natin makikita, no, yung grace ng Lord. Even though these people are pagans, malayo yung agwat nila from Daniel. All they had is the writings. Through God's mercy and leading, nagawa nilang gawin yung ginawa nila by that time. No, nagawa nila. And yet, yung mga taong supposedly, sila mismo magre-rejoice, magkaroon ng national celebration because of that thing, hindi pa nga. Iba pa yung kanilang ginawa. At ultimately, they killed the child nang ito ay lumaki. And we know what happened. Ano yung ginawa ni Herod? Na yung mga bata, 2 taon pababa, pinapatay niya. Yung massacre, which is prophesied sa Old Testament. At paminsan-minsan nangyayari din sa atin yan. Na nagiging reminder sa ating ng Lord, ginagamit pang remind, may mga unbelievers pa. Minsan tayo mga Kristiyano nakakalimot kasi merong pagkakataon na alam nila, Kristiyano ka, ngayon kakain na hindi ka nag-pray. Kung sino pa yung unbeliever, hindi pa nagpe-pray ka bago kumain. No? Unbeliever ang ang ginamit ng Lord to remind the believer to pray. Diba? Para silang mga Cornelio ng ating buhay na, by God's grace, maaaring isang araw makasama natin sa fold ng ating Lord. So, anything else? Kasi yan, yung plataforma lang ang ginagawa kung halimbawa. Pag may mga nakakakita sa kanya sa Yun ang nangyayari. Roxanne, meron ka sasabihin? Okay. Siguro, okay. So, kung wala na tayong lahat ay, may nasabihin ka? Kung bakit hindi siya winorship ng mga Jew. Unang-una kasi, ang qualification nila for a king ay mayaman. So, kaya, Malayong-malayo, ano? malayo. At, di ba, kahit na nung si Jesus naglakad siya, sinakyan donkey ang dapat horse. So, kasi yung mga standard nila, sinet na nila na ganito dapat pag king siya, marang niyang buhay, galing siya sa gansong biti, ganyan niya. Anak ni David kasi Kaya hanggang ngayon, hinihintay nila yung Messiah. Until today. Sa araw natin. Kung pinanganak naman si Jesus Christ, hindi pala alam kung sa pinanganak, sasapsapa sa star lang ang nakita. Ang lugar is totally forget. Kinalimutan talaga ng mga Jew. Yung talagang kapanganakan ng ating Kasi sabi nyo nga, kuya, for so many years, o thousand of years, itong mga taong ito Persia, naghihintay. Samantala itong mga Hudyo, ay dapat naghihintay. Wala naghihintay. Amen. Kalimutan natin, pabayaan natin na. Mga hari naman tayo. Kasi hindi na lang Diyos ito pinanganak ko sa Sabsaba. Oo nga naman. Kasi kung alam nila sa Sabsaba, ay di yan. Pero ang pinaka-point doon is, doon may start, walang tumingin. Wala man lang nakapansin. Oo, wala nakapansin. Pero Oo nga paglaki naman. niya, di ba? Paglaki niya, nagkaroon na sila ng pagsisilos sa kay Jesus, di ba? Kasi isang tao siya, pero napakarami ng sumusunod sa kanya. Yun ang Yung mga establishments, ayaw na ayaw kay Jesus Christ. No? Sabi po ng iba, kung nasan ang religion, kung saan ng mga taong religyoso, andun ang mga against talaga sa kanila. Nga eh. Kasi Amen. unang-una yung kay Jesus, yung mga persecutor niya, puro mga Amen. Pharisee. Number one. Kasi Government nag-plot itself. Sila nag-plot talaga ng kamatayan. Amen. Yung dun kay, bakit yung mga Persian ang siyang ano, sabi mo nga, wise, I have to prove, parang nabasa nila, gusto kong patunayan, ito ba talaga? Ito ba talagang pinanganak sa star na to? Parang wise nga ako eh. Hindi lang ako basta maniniwala sa binasa ko. I need to Talagang so, sinugsog nila na. sa akin, parang logic na. Amen.
So yung effort talaga nandun. No, yung effort.